Hi guys, good day and welcome again to Floyd D Vlogs. Yan, so marami nagtatanong, no? Paano tayo nakapunta? Paano tayo nakabalik dito sa Germany? Ano ang ginawa? O anong type ng visa ang ginamit ni Loy? At kung ano-ano pa. Araw guys, sasagutin na natin. Ito na talaga, magsasalita na tayo. Kaya, kung bago ka pa lang sa channel na ito, please don't forget to like, share, and subscribe Floyd D Vlogs. Again, my name is Loy and welcome to Floyd D Vlogs. So, umpisa na natin guys. I know that some of you, sa mga viewers natin, mga supporters, mga subscribers, knew me already that I am a brother of Dong. And my name is Loy. In 2022, pumunta tayo dito sa Germany, nag-aral, and unfortunately, umuwi sa Pilipinas after 4 months for family reason. So, bakit ako bumalik dito sa Germany? Yes, may nababasa akong mga comments na okay man naman ang buhay sa Pilipinas, may business naman. But to me, for us, ni Flory, is hindi naman namin nakikita, or although in the long run, nakikita naman namin na continuous pa rin yung business. Pero syempre hindi naman natin mapipredict yung panahon, no? Kasi hindi naman sarili namin yun, nagre-rent lang kami. So hindi namin alam kung ano yung mangyayari. Kaya ang pagpunta ko dito sa Germany ay isang malaking pagsubok. Una, syempre, para mag-save for the future, no? Pangalawa, para magkaroon ng sariling income, at syempre, iba yung kita ni Flory doon sa Pilipinas, iba yung kita ni Lloyd dito sa Germany. Kaya nagporsige tayo. So, nung okay nang lahat, may baby na kami, at kasal na, at may business naman na, stable. So, that's the time I decided and we've agreed upon na pupunta ako dito sa Germany para magtrabaho. By the way, the type of the visa that I am holding right now here in Germany. So, later on, ilalagay natin yan sa makikita nyo yan sa baba, sa description about Chancenkarte. Ayan. So, I believe na-introduce tong Chancenkarte last year. Naging siya, sometime in June 2024. Correct me if I'm wrong, pero ayun yung nabasa ko. And, yun. So, nag-apply ako. Binasa ko kung ano yung mga requirements. At dalawa yun eh. Yung dapat meron kang educational qualification na recognized dito sa Germany, or di kaya based on point system. First is yung educational qualification, and dapat ito yung sa akin na I am talking doon sa point system na in-applyan ko doon sa Chancenkarte. So, pina-recognize ko yung document ko dito sa Germany, yung education qualification, which is yung yung diploma, lahat ng diploma ko. Tapos, meron naman, since may background na ako, nakapunta na ako dito kasi nag-aaral na ako, ginawa ko, finotocopy ko kasama sa requirements na binigay ko. And the fact na below 35 years old pa tayo, so 2 points po yun. Tapos, mayroon na tayong A2, German language level A2. So, mayroon na ako nun. And ito yung sa lahat talaga, yung pinaka madugo, yung blocked account. Kung walang block account, pwede yung may mag-sponsor sa'yo dito sa Germany. Siyempre, kasama talaga yon, yung financial, isa sa mga requirements yon pagdating mo dito sa Germany.
at para ma-approve din yung visa mo. Tapos, in my case, ano to yung ginamit ko yung black account. So, black account, normally kasi pag sa black account, kailangan 13,000 plus euro yung i-open mo. So, something that is, 800 to 900,000 plus, parang ganun. Now, yung gamit ko, kalahati lang nun. Nag-try lang talaga ako, try lang. So, kinausap ko si Jane, Mrs. ko, yung savings namin, kahit pa paano. So, nagamit. So, yun yung ginamit ko pang open ng blocked account. So, paano ako nag-open nun? Paano ka nag-open ng black account? By the way guys, kung alam nyo yung Expatrio, yun yung gamit ko. So, si Expatrio, mag-open kayo ng Expatrio online. Tapos, meron siyang dito, affiliated bank dito sa Germany din. Yun sa akin, yung Aion, AION bank sa Frankfurt branch. Ayan, siya yung kumbaga si Expatrio, mag-open ka ng Expatrio, then dadaan ka Expatrio, tapos ilalagay ni Expatrio sa bangko mo. Ngayon, para malagyan mo yun, again, I'm speaking to my sa based experience ko. Nag-open ako ng account ko sa BDO para may idea kayo. Sinabi nila. Sa BDO, kasi pwede sila mag-transfer ng international transfer. Pwede nila i-convert from Philippine peso to euro. So, ayun, si BDO yung gamit ko. So, from BDO, binigay ko yung bank account ko from Aion na makukuha nyo rin siya online. So, to make this story short, nalagyan ko yung bank ko ng black account. Nalagyan ko ng laman. Pero, don't you worry guys, kasi yung black account na yan, gagamitin nyo yan pagdating nyo dito sa Germany. So, hindi nila ibibigay ng buo yan, uutay-utayin yan pagbigay sa inyo. So, monthly ibibigay yan. Up to 6 months. Kasi nga, that is good for 6 months. And, kumbaga, yan yung katibayan that you are able to sustain financially while living here in Germany and while looking for a job. So guys, nabanggit ko na yung blocked account, no? Nabanggit ko na kung paano siya i-open. Then, makikita niyo rin sa baba yung link ng Expatrio para i-click nyo lang, no? If you wish to open a blocked account and if you're planning to come here in Germany through Chancenkarte visa. So, let's move to another requirement, yung educational qualification. Yung educational qualification, again, dapat ma-recognize siya dito sa Germany. Yung recognition of educational qualification na kailangan dapat mag-match yung education natin sa Pilipinas versus sa education in Germany. So, kailangan kumbaga, na-recognize siya. Katumbas ng educational nila dito. Educational attainment nila dito sa Germany. So, paano gawin yun? Ilalagay ko rin yung link ng ZAB sa baba para i-click nyo rin kung paano. Normally, gagamit kayo ng online, mag-register kayo online. Ayan, so, kailangan lang talaga ng tiyaga at dapat magbasa kung paano, mag-research kung paano. Kasi pag iisa-isahin pa natin yan, medyo mabusis na. Siguro in one of these days, gagawa tayo ng procedure kung paano, tutorial, ika nga, pero not at this time. So, ang topic natin is in general at this time. Ayan, so mayroon na tayong black account, recognition of professional qualification,
or educational qualification. Ayan. Tapos, syempre dapat matuto kayong mag-German, mag-Deutsch. So, yung at least A1 level, ayan. Mag-invest. So, mag-aral dyan sa Pilipinas, or kaya sa online. So, at pagkatapos, mag-take ng level A1 or A1 level ng German language para kasi isa yun talaga sa requirements din. Ayun. So, yun yung so far, yung isa sa pinaka-importante din, yung mag-speak, yung German certificate, language certificate. And, syempre, isa sa pinaka-importante din is your motivational letter or motivation letter. Dun sa motivation letter, doon magbe-base ang German Embassy Manila kung ano ang pakay nyo dito sa Germany, kung ano yung gagawin nyo. So, doon din sila magbe-base for the approval of your Chancenkarte visa. So, dapat, I would suggest, and I strongly advise na dapat well-written yung motivational letter nyo. Dapat direct to the point. So, you can also browse online to gather, para lang may sample kayo, para at least may idea kayo about motivation letter. What else? So, yun. Nasabi ko na lahat. Hindi pa lahat pala. Marami pa. So, yun lang yung may share ko, guys, sa inyo. Una sa lahat, kung mayroon na kayo talagang kung may pinag-aralan na, tapos graduate na kayo ng kurso nyo, no? Tapos mayroon na kayong experience based sa course nyo, and pwede na kayo mag-apply for a Chancenkarte visa. Ayan. So, yun yung ginawa ko. So, okay na tayo sa requirements. Then, after nun, March 25, 2025, just this year, I made an appointment earlier than March 25. I've made an appointment sa German Embassy Manila para sa March 25 na interview. So, in March 2025, pumunta ako sa German Embassy Manila and in-interview ako for this type of visa. Kasabay nun, dinala ko yung mga requirements ko. And noong May pala. So, on March 25, 2025, na-interview tayo sa German Embassy Manila. Kasabay ng mga requirements ko. Dala ko yung mga requirements ko, tapos sinubmit ko dun. Tapos naghintay ako until May 29. Kung titingnan natin, March, April, May. So, that is more than 2 months. No? Kinakabahan na ako. Kinakabahan na tayo. Baka kung ano man yung resulta. Pero sabi ko nga, kung ano man yung magiging resulta, tatanggapin ko. Whether reject man or But luckily, approved yung visa ko. So anyway, I'm here now to share with you those aspiring na mga kababayan natin who wants to come here in Germany for a Chancenkarte visa. Kaya ko nga eh. So kaya mo din, di ba? Kaya yung lakasan lang ng loob. So, hindi agad ako pumunta sa Germany, no? After I received my passport on May 31, 2025. By that time, actually, nakapag-plan na kami for a vacation in Boracay with my family. So, nagbakasyon kami from June 10 to 14. And, ayan, from, nung 14, bumalik kami ng Maynila. And
June 16 naman, nag-bonsai kami for a family, ano rin, kumbaga, parang ano ko na, ano ba sa kanila, tawag nun? Yung farewell party. Ayan. So pagka June 18, yun na, lipad ko na dito sa Germany. June 19 ako dumating, and by June 25, I received an email from the executive housekeeper of certain hotel here in Germany, inviting me for interview for a full-time job. So, ayan, pumunta tayo ng 26, June 26 and June 27, in-interview tayo, and pumasa naman tayo sa awa ng Diyos. So, I am here right now, nagtatrabaho as part-time, but soon, ma-change ko na yung visa ko into working visa. By the way guys, ang Chanson Carte visa pala is convertible, or it can be converted into working visa. In my case, I think it's a skilled worker visa. Doon papasok yung yung visa ko. Once na change na siya into mayroon na akong full-time contract, and pupunta tayo sa Standardbehörde dito sa Germany, sa Bonn particularly, at ipapatransfer ko, mag-a-apply ako for a working visa. So yan, abangan nyo lang yan guys, kasi iba-vlog ko din yan soon. So sana ma-inspire kayo, at sa mga nangangarap, sa mga hopeful na gustong pumunta dito sa Germany, na huwag kayong mawala ng pag-asa. No? Huwag kayong mawala ng pag-asa. Siyempre, kailangan i-work out yun din. I-work out yun kung paano. At diskarte lang talaga sa buhay. Akala ko nga hindi na ako makabalik pa dito eh. Kasi parang, alam mo yun, ang dami ko ng hotel na ina-applyan. Kahit nasa Pilipinas pa ako. Pero, puro failed negative yung mga response sa akin. So, all I thought, wala na talaga akong chance until I applied for a Chanson Carte visa. And luckily, I got approved. So, thank you talaga Lord. Thank you din sa wife ko, Flor Jane, na walang sawang sumusuporta sa akin at sa lahat. By the way, ginawa ko lang to talaga by self. So, hindi na ako humingi ng tulong, ng help kay Dong, kasi alam niyo naman, di ba, natulungan na tayo. At sinabi naman na niya na before na ayaw niyang tumulong. So, I don't want to waste this second time around, kasi alam ko yung pagod, at ako mismo yung nag-asikaso ng mga papeles, lahat-lahat. So, hindi ko sasayangin yung mga panahong yun, yung mga panahong ito. Gusto ko, dito na ako sa Germany, mag-focus na talaga. Although, darating talaga sa point na yung mamimiss yung pamilya, pero sa kabilang banda, I am doing this for our future. So maybe later on, pag may full-time na ako, I can initiate, or pwede na ako mag-apply for vacation leave. Kasi meron tayong vacation leave. Ang pagkakalam ko, 28 days. I am entitled for 28 days vacation leave, no, dito sa aking workplace. And siguro by next year, hopefully, magagamit ko in going back to the Philippines for a vacation. At yan muna ang masishare ko sa inyo guys. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa amin, sa lahat ng nanonood ng aking vlogs. Sana ma-inspire kayo. At sana sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo guys, para maging updated din kayo. Kasi gusto ko talaga i-share yung life na pinagdadaanan ko dito sa Germany. Siyempre, iba't ibang tao, iba-iba tayo ng experience. So, iba yung experience ni Dong, iba yung experience ko. So, as much as I want, I would really like to share with you my experience as,
as an OFW soon. But I consider myself already as an OFW because I am here for work and not for student anymore. So, ayan. Hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat again sa inyong suporta at pagmamahal at palaging panunood sa aming vlog, ang Floydy Vlogs. Ayan. Shout out pala sa aking minamahal dyan, kay Flora Jane at sa aking baby Jillian Rose Mabandos at sa lahat ng aming staff doon, mga pinsan ko, kapatid ko sa bahay, Roy, kay Indit, ayan, kay Alan, kay Romel, Aldrin, Ashley, Mama, Nessa, at sa lahat ng nanonood ngayon guys. Hindi ko na maisa-isa, no? Shout out sa lahat ng mga lahat ng mga nakakilala sa akin, mga kaibigan ko, pamilya, kapuso, kapatid. Yan, maraming salamat sa suporta at sana hindi kayo magsawang panoorin ang vlog ni Loy, ang Floydy Vlogs. Thank you once again and God bless. Bye-bye. Cheers!